Narito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Anong kwento mo? Logan na yan, saan ka man naroon? Logan na yan, gusto mong mapanood? Logan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan. Dama pa rin kahit saan ang init. Okay lang yan, wag lang bumbunan ng mag-overheat. At para manatiling malamig ang ulo, manood ka na lang ng aking mga kwento. For today's video, ang ating bida, isang diva. Deking bida na may boses na biniyayaan, pang karaoke, pang concert, at panggising ng buong pamayanan. Kung sa ibang tindero, bili na kayo, lang ang sigaw. Kay ate, may intro, chorus, bridge, at high note na umalingaw-ngaw. Wow! Shanghai! Hello, Galogs! Matagal na raw siyang nagtitinda ng lumpia at sa tagal, marami na ang nakasubaybay sa kanyang pagdadalaga. Ay, paglulumpia pala. 2020 pa po, nag-start ako magtinda ng Shanghai. Bali ako yung nagluluto ng Shanghai na tinitinda ko. Ako rin ang mamalengke, ako rin ang nagluluto nito. Mula sa balot, sa prito, hanggang sa pagbenta, si ate ang chef, ang cashier, ang singer, at ang sariling diva. Shanghai! Shanghai! Iba talaga yung way niya sa pagtitinda eh. Napaka-unique. Halos siya na yung gumigising sa mga kapitbahay namin. Hatid man daw niya ay tuwa, may ilan din daw na naiimbierna sa kanya. Minsan po, meron hindi po maiiwasan yun. Lalo na po yung mga natutulog pa yung mga residente. Pero kahit may naiinis sa kanyang birit, mas marami namang natutuwa sa kanyang skit. Dahil si ate, hindi lang nagbebenta ng pagkain, nagbibigay din ng aliw sa daang puro init at aligingging. Mas marami po ako na naiinggan yung mga customer kapag sumisigaw po ako ng ganun. Sabi po nila, bali, maingay man ako pero okay lang sa kanila. Pero sa likod ng tawa, birit at kalokohan ay kwento ng isang taong may tapang sa buhay at kabuhayan. Ang samantala po namin kinukup si Tito Michael para po, kasi po pag-iba na rin po yung bahay nila, wala naman pong ibang matuluyan, kaya pansamantala po namin kinukup dito. Dahil ang buhay, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang paraan para kumita at makabangon muli. Kaya sa ating lumpia biritera, hala sige, isigaw mo pa dahil sa bawat lumpia, hatid din ay kakaibang tuwa. Sa kalsada ng buhay, di palaging hayahay. May mga nadadapa, may napapahinto bigla. Pero si Alway, aba, ibang klase. Di lang bumabangon, rumarampa pa sa diskarte. Hello, Galogs! Nag-start ako mag-skate, 12 years old, noong 2018, February. Nung una, rides lang po talaga magawa ko. Yung pinakamahirap po talaga is pagbuo ng ollie kasi hindi po kasi siya mapi-flick yung leg ko. Kaya ano na lang pinu-push forward ko na lang yung isang paa ko para makabuo ako ng ollie. Lumaki mang iisa lang ang paa, hep, di siya naubusan ng pag-asa. Kulang man ang hakbang sa mata ng iba, buong-buo naman ang tapang sa dibdib niya. Prosthetic leg ang kanyang kakampi. Sa bawat padyak abay kasama niya ito sa pag-abante. Pag nasa skate park ay hataw na hataw. Diyos ko, mamaw. Parang pag natapakan ko na yung skateboard ko, parang nawawala na yung mga stress ko, yung mga problema. Hindi man laging madali ang kanyang daan. Hindi rin siya basta-basta sumusuko sa laban. Abay sa kompetisyon, di kanya uurungan. Nanalo na rin ako sa mga skate competition.
Yung last na sinalihan ko, yung nanalo ako is sa South Cotabato OP. Nag-champion ako doon, Class B. Sa bawat niyang laban, laging nandyan ang hiyaw ng kanyang samahan. All out ang suporta, todo cheer ang tropa. Hindi niya iniisip na meron siyang disability. Napanatili pa rin niya ang pag-skate kahit ganyan ang nangyari sa kanya. Yung beginner pa ako dito, hindi ko alam na may kapansanan siya kasi ang lakas niya mag-skate. Hanep, ang galing! Swak ang timing, perfect ang landing. Sa mga taong may disability katulad ko, hindi hadlang na may kapansanan ka. Katulad ko, kahit extreme sport yung pinasukan ko na sport, pero parang binaliwala ko na lang ba. Normal lang din naman madapa ka, mabel ka. Lahat naman mga kumpleto, nagagawa din nila yun. Basta do it lang. Kung anong nasa isip mo, do it lang. Makakaya mo yan. Aray, tuloy lang sa pangarap. May magandang finish line din ang bawat mong pagsisikap. Isa kang huwaran na anumang pinagdaraanan. Basta may tapang ang puso, abay, yakang-yaka yan. Let go! Skateboard tayo. Opo. Dati po talaga, galit na galit din po ako sa mga lasinggero eh. Lalo na po yung mga lasing na makukulit. Inis na inis po talaga ako dyan. Pero ngayon po, isa na po ako sa kanila. Minsan nga po, nakakainuman ko pa sila. Opo. Kaya po pala minsan, pakiramdam ko parang nanlalambot ako. Parang wala po akong kagana-gana sa lahat ng bagay. Kala ko nga po, pera lang yung problema ko, kaya ako nagkakaganon eh. Hindi po pala. Kulang po pala ako sa lambing, tsaka sa muwa-muwa. Po? Kung tumatanggi din po ako pag may nag-aayang uminom. Ang totoo po niyan, tumatanggi din naman po paminsan-minsan. Pero sa totoo lang po kasi, kapag tumatanggi po ako sa tagay, pakiramdam ko po kasi parang tumatanggi ako sa grasya eh. Sobrang init ng panahon, pati manginginom, umiinit na rin ang ulo. Kaya naman, yung isang manginginom sa Occidental Mindoro, ating pinuntahan. Opo. O siya nga po. Mapapahagigig ka sa kanyang kwento. Purong kalokohan na di mawari ang pinaghuhugutan. Kaya sa online, si Jimmy Boy, Lodi ng bayan. Po? Sa inuman po? Pagdating po talaga sa inuman, kung yabangan lang po, ako po yung pinakamayabang eh. Pero pag ang topic po, pagiging babaero, tumatahimik na lang po ako sa isang tabi. Opo. Hindi po kasi ako makarelate eh. Same, ano raw? Usapang tomang parang may tama. O siya, Junjun, lasinggero ka ba talaga? Opo, sakto lang po. Kumbaga, sinasabi nila, puro lang daw akong kalukuhan, puro inom. Pero hindi naman po. Mas priority ko po yung pag-aalaga sa anak ko, pagtatrabaho sa bukid. Kasi yan po yung kinabubuhay namin, yung pagsasaka po. Medyo lasinggero lang naman pala. Pero ang aliw pangmalakasan. Saan mo nga ba napunot? Yang ganyang level ng kalokohan? Nung una po, ang content ko po ay tungkol sa pagsasaka, puro sa bukid. Tapos hanggang sa nakita ko po yung Opo content ni Alfred Niebres po. Sabi ko sa sarili ko, what if ako ibahin ko yung mga dialogue. Tapos hanggang sa, yun nga po, nag-viral po yung mga videos ko sa Facebook. Nagkaroon po ako ng pinakamalaking views na 11 million views po. May dumarating din po sa point na marami rin po talagang nambabas kesyo. Nanggagaya lang daw po ako ng content. Totoo naman po na nanggagaya lang ako ng content, pero at least hindi po ako kumukuha ng video ng iba. Kumbaga po, mas masaya na po ako na meron ako mga napapasayang tao. Ang pagbibigay saya sa mundo, di naman komplikado. Original man o gaya-gaya, ang importante ay mahalaga. Lahat naman po tayo nangangarap ng magandang buhay eh. Para sa akin po, magpatuloy lang po tayo sa kung ano yung ikakasaya natin. Kasi kapag po ginagawa natin yung mga bagay na alam natin na hindi naman natin ikakasaya, magiging mahirap po umusad eh. Kaya para po sa akin, kung saan po tayo masaya, gawin lang po natin kasi magbubunga at magbubunga din naman po lahat ng sakripisyo natin eh. Kaya nga naman, Judy Boy, humayo ka at spread good vibes. Yan ang may tama. Tama!
Basta't isipin di magbabago damdamin ko sa'yo. Araw-gabi nasa isip ka. Bago pa man mag-goodbye ang tag-init, may malamig kaming huling ihihirit. Ang banana frozen, nakakaiba na di mo aakalaing, pwede pala. Hanep, Bana Nice. Dumayo kami sa Bulacan upang ang bananya ay matikman. Abay, ang simpleng prutas, pinatigas at mas pinaangas. Ano pa nga ba? Arat na! Ay, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po. Bago ito sa paningin ko Opo. Ano po gusto niyo pong subukan? Naman, syempre, ang init-init Pupunta ako dyan. Okay. Uy, ano itong mga ere? Roasted almonds. Kung mahilig po kayo sa Biscoff, yan din po. Biscoff, wow! Opo, meron din po tayong s'mores. Kung mahilig po kayo sa mga chocolatey na S'mores. Ito yung flavor. mga maliliit na duwende. Ay, Smurf pala yun. Smurf pa. Paano po ba ang paggawa, sir? Ano po, kukuha lang po tayo ng saging. Oo. Ganito po siya, pakita po natin. So, ididip na po natin siya, tatanggalin nyo na lang po sa ano. Tapos ididip po natin siya dito sa white chocolate. So, 3 dip po. Sige po. 3 dip. Ito na po yung ating scramble flavor. Live the best. Ano to? Lalo pinapawisan, sobrang sarap. Sarap. Panalo. At upang ang negosyo ay mamunga, naging palaban. Ang mag-asawa, pinili ni Carl na mag-focus sa bananya. Sa mga event sila ay bumibida. So, sa product namin, meron kaming isang stick tsaka 2 stick. So, yung isang stick namin costs 59 pesos, pero nabebenta rin namin siya kapag 2 stick ng 99 pesos lang. Sa tingin ko kaya naging unique to kasi bago siya sa paningin din Kasi lagi namang ice cream yung available na malamig. So kami, naisip namin, ba't hindi naman natin gawing prutas? So tinry namin itong frozen bananas. So, sa mga gustong mag-umpisa ng negosyo, ang mapapayo lang namin is umpisa na nila kaagad. Hindi mo kailangan ng business degree para makapagsimula ka ng negosyo. Kasi kami ng asawa ko, wala naman kaming business degree. Siya, nursing graduate, tapos ako, journalism graduate. Pero ang mahalaga doon is yung diskarte. Pag-aralan mong mabuti kung paano mo lang siya sisimulan. Huwag din panghinaan ng loob kasi normal naman yun na hindi naman araw-araw mataas yung benta. Basta ang importante doon, hindi po tayo susuko. Tuloy lang sa pagtanim ng kasipagan at balang araw, ang inyong pagpapagal ay may magandang kalalagyan. Pipitasin nyo rin ang masaganang pamumuhay mula sa piling ng tagumpay. Imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan. Sa isang larawang kupas ay aking nasilayan, muli ang lumipas. Uy, picture. Kaya tumakas with me at mag-travel back in time. Kasama ang box Camera PH sa Pasig na ang nostalgic feels so astig. Logalog, saya kilalanin po natin. Pinoy na Pinoy, si Sir Jovel na gumawa nitong nasa likod natin. Ayan, yan mismo. Siya si Jovel Lorenzo na noon ay miyembro ng sikat na grupong Hot Legs. Ngayon ay Master Lodi sa usapang litrato. Box camera ang gamit na ginawa pa niya mismo. Oo, mula sa rita-ritaso. O diba? Nakakahangang todo. Paano at anong nag-inspire sa'yo para gawin ito? Pandemic time, wala tayong ginagawa. Then, nakita ko sa website na gumagawa. So, parang na-interesado ako about doing this kasi sa camera and laboratory or dark room in one camera. Okay, wow.
Di ba? Yun na. Street box camera ang tawag dito. Nagsimula noong 1800s at kadalasang nasa kalsada. Kamerang hugis kahon. Kumbaga, biruin mong maging mega celebrities ay napitikan na rin niya. Wow! Iba talaga ang nostalgic feels nitong dala. Alamin naman natin paano naman ba gumagana yung ganito, no? Anong mechanics nito? Ipapakita ko sa inyo yung loob para mas maintindihan ng lahat. Dito yung papel magagaling. This one, itong nakasarang ito. Tapos bubukasan ko itong lalagyanan ng papel. Dito ko ilalagay ang papel. Tapos isasara ko. Tapos ito yung focusing mechanism niya. Dito po ina-adjust. Ina-adjust. Ano to? Para siyang drawer no? Tapos yung focusing mo, tingnan mo. Kiniklip ko lang. Oo, ito. Bagong-bago. Dating. Yeah. Tapos pagka nag-focus na siya, ilalak mo na dito. Dito mo ilalak. Dito lock. Tapos i-push mo. Ilalagay mo yung kamay mo dito. Tapos, yan, kukunin mo yung papel, pero nakasara dapat ito. Ang hirap naman nito. Ganun talaga. Kapaan labanan dito. Yes, kapaan ito. Kapaan natin dito sa loob. Kailangan magaling ka kumapak. Yun ang kailangan. O siya, everyone, simulan na ang pitikan. Mahaba-habang pagposisyon, timpla ng ilaw at anggulo, bawal ang malikot at magulo, tanggalin din ang kunot sa noo. 1, 2, 3. Ayun, nangalay na nga ang loko. At matapos ang 1 minuto, iyan na ang resulta. Sabay huhugasan nang matanggal ang kemikal. Papatuyuin. Sabay papasok sa tinatawag na dark room na may kulay pulang ilaw. Kailangan tansyado ang oras ng pagproseso. Sabay ilulublob sa developer at fixer. Huhugasan sa tubig at muling patutuyuin. Parang magic, sa bawat prosesong metikulosong isa-isahin. Basta gusto mo yung ginagawa mo at hindi ka titigil na hindi maganda yung ginagawa ko. Yun sa akin. Pero as an artist, yun kung gaano kahirap kasi yung paggawa, yun yung may iba sa kanya eh. Walang delete, walang filter, walang AI na galawan. Dahil hindi lahat ng alaala ay dapat binabago. Minsan ang saya ng nakaraan, mas pinapatunayan kung bakit ito pinipilit balikan. Parang camera lang ang buhay. Pag walang focus, malamang blurred. Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantanggalumay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pag-aanin ang trip ng buhay. Ako ang iyong si Kaka Mark Logan po. At ito ang aking top 5 kwento.